recently po, ito yung pinakabago, nag-issue ng sangkaterbang show cause order dahil nga sa pangit na desisyon ng COMELEC na inalaw nila na magpamigay ng pera, yung maisagawa yung mga ayudahan ng DSWD. Dahil inalaw nila ito, naging rampant yung pamumudmud ng pera, pamimigay ng pera, ganyan-ganyan. Necessarily, yung mga kalaban ng mga politikong re-electionist na may access sa government funds because of the cash assistance, para manalo sila sa eleksyon, syempre, ang reaction nila, naturally, tatapatan nila yung pera. And so, what happens, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, re-electionist or challenger, parehas nagpapamudmud ng pera. Oo, siyempre, gusto rin manalo ng isa eh. Karanasan sa Davao the last 2 days, no? Nung nakita nilang may paparating na naman na pandarahas, no? Yung pagdating ng mga, biglang dumating na mga pulis galing Maynila, mga SAP, mga kung ano, no? At may balita na ganito, may lulusubin, may raid, ang mga tao na mismo ang nagkusa na lumabas upang idepensahan, no? Ganyan dapat ang gawin nating kaugalian all over the country. Anytime there is a need for us to rally behind something na makakabuti para sa ating bayan. 10 days before the election, sa totoo lang po, ang pinaka-worry ko po bilang botante ay syempre yung commitment ng COMELEC na mag-conduct ng peaceful, fair and just election. Kasi bago pa nag-start itong election season, ang dami ko nang nakikitang red flag sa COMELEC and I don't think they are committed. Ito pa nga po yung isa sa mga mga post ko sa Facebook na pinakita ni Congressman Ace Barber sa TRICOM. Dahil pinolaut ko nga po itong COMELEC dahil hindi ko nararamdaman na ang COMELEC ay committed talaga para mag-conduct ng fair, just, and clean election. And Go ahead. Yeah, and ito ay dahil sa dahil ito sa mga mga reasons po na ito. Kung matatandaan niyo po, October po nag-start ang filing ng Certificate of Candidacy. Ang COMELEC, nagkaroon sila ng mga action dito sa mga Certificate of Candidacy na ito at marami silang mga dinisqualify na mga kandidato. Sobra. Some are motu proprio, some are because a party filed for the disqualification of the other, ganyan. So, sa totoo lang po, wala naman pong problema sa puntong yan. Nagkaroon po ng problema nung papalapit na po ang eleksyon at kailangan ng mag-print ng balota. Dahil, nung pagka-print nila ng balota, hindi na nila sinama yung mga kandidato na dinisqualify nila, pero umakyat pa ng Supreme Court para questionin ang desisyon ng COMELEC. Dahil dito sa aksyon na to ng COMELEC, nagsayang tayo ng around 150 million pesos dahil nagkaroon ng desisyon ng COMELEC kung saan yung mga nag-contest, yung mga nag-contest ng kanilang disqualification ay ni-reverse ng Supreme Court. Meaning nanalo sila sa Supreme Court na mali ang disqualification ng COMELEC sa kanila. Kaso, ang COMELEC nakapag-print na ng balota. Itong concern na to, hindi ko alam kung bakit hindi rin to umiingay at hindi rin to pinipick up ng mainstream media. Kasi around 132 million pesos to 150 million pesos dahil 6 million na balota ang affected dito, nasabi rin ito at na-report rin ito sa mainstream media. At ito napakalaking pera dahil it's a matter of prudence It's a matter of being efficient in your job. Pwede naman na sana nag-print na lang itong COMELEC ng balota na kung saan yung mga nagque-question ng kanilang disqualification ay maaari na lang ilagay or hintayin nila yung kanilang deadliest deadline bago sila nag-print ng balota para ma-capture nila lahat ng possible changes dahil sa mga disqualification cases na siya namang ginagawa ng COMELEC doon sa mga previous
sa mga previous election cycles. Ang hindi ko maintindihan, bakit ang COMELEC parang ayaw niyang magtipid. At ayun nga, napagastos tayo sa napagastos tayo sa napagastos tayo ng milyong piso na pwede namang maiwasan. Oo, opo. Ngayon po yung 125 million ni Inday Sara, nagrereklamo yung gobyerno natin mapa-executive o mapa-legislative, nagrereklamo sila sa 125 million. Pero ito, klarong itinapon ang around 150 million pesos ng ganun-ganun lang. So, doon pa lang po, duda na po ako. Isa pa lang po iyan. Pangalawa, medyo mahaba itong litanya ko, sir, kasi naitanong niya dahil ito talaga yung pinanggigilan. Okay lang, ayos lang. Ayan. Ngayon, pangalawa, sa talagang ikinalulungkot ko at ikinagagalit at the same time, ang COMELEC pumayag na magkaroon na maisagawa ang mga cash payout ng DSWD, hakap, akik, tupad, ganyan. Pumayag sila na ito ay magawa at gumawa lang sila ng exemption na 10 days before the election, doon lang bawal magpamigay ng cash. And I think this clearly demonstrates na ang COMELEC po, walang balak na maging fair ang election kasi maraming mga re-electionists na magkakaroon ng access sa mga pondong ito, sa mga payout na ito. At ito ay basically, has all the badges of legalized vote buying. Correct. So, yan, nakakaano rin po yan, nakakapanggigil rin yan kasi talagang paano bang magiging fair tong election na to? Kung ang binibigyan ninyo ng access sa mga cash payout, ang mga incumbent mga electronists, mga incumbent politician, para ma-forward nila especially administration candidate. Yes, Sir Jay. So, talagang talagang napaka-questionable nitong hakbang na ito para sa akin. Ngayon, pangatlo, recently po, ito yung pinakabago, nag-issue ng sangkaterbang show cause order dahil nga sa pangit na desisyon ng COMELEC na inalaw nila na magpamigay ng pera, yung maisagawa yung mga ayudahan ng DSWD. Dahil inalaw nila ito, naging rampant yung pamumudmud ng pera, pamimigay ng pera, ganyan-ganyan. Necessarily, yung mga kalaban ng mga politikong re-electionist na may access sa government funds because of the cash assistance, para manalo sila sa eleksyon, syempre, ang reaction nila, tatapatan nila yung pera. And so, what happens, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, re-electionist or challenger, parehas nagpapamudmud ng pera. Siyempre, gusto rin manalo ng isa Correct, Sir Especially sa local. Opo. So ngayon, kahit ka sa tumingin, nag-aabutan ng pera. I mean, there's no integrity in this election anymore. The contest is not fair. The contest is run by money. So ngayon, Sir Jay, Sir MJ, Sir Troy, parang hindi ito katanggap-tanggap sa akin kasi na-bastardize na yung demokrasya natin dahil sa ganitong mga polisiya ng COMELEC ni Chair Garcia. Hindi tama ito. Ngayon, ang ginawa nila, nag-issue sila ng mga show cause order dahil sumisigaw na rin ng mga tao ng kaliwat kanan na vote buying. Ganyan. Paano kasi nilalabas mismo sa Facebook yung paano sila mamili ng boto may pasayaw-sayaw pa si Luistro. May pamano-mano pa. Sus Maria Josep po. Tama po. Yun nga po, parang wala ka na talagang mahuhugot na kahit anong respeto sa ating mga government official at saka yung mga kandidato na nagsisik ng government office dahil wala na pinapatakbo na talaga ng pera yung yung election natin Ngayon nag-issue sila ng sangkaterbang show cause order. And paano nila mapaparusahan itong mga taong ito gayong sinabi nila na hindi bawal ang mga payout ng DSWD at ang bawal lamang ay 10 days before ng election. Ang dami na nila.
At karamihan sa kanila, para siguro magmukhang fair or magmukhang inisyuhan rin nila yung mga kilalang mga politiko na makabongbong Marcos. But I doubt the sincerity of COMELEC kung talagang, kasi po, for example, Stella Kimbo, nagpa-payout. Dan Fernandez. Opo, yung mga, yung mga nagmamadali talaga mag-payout, mga massive payout. And at the same time, the reason I mentioned Stella Kimbo because kamakailan lang po, itong massive payout nito sa Marikina Sports Center, merong namatay doon sa kanilang ayudahan. Oo, nabalitaan ko yun. Masyado ng pambabalangura sa mga Pilipino, Sir MJ, kasi unang-una, binibili nyo na yung boto ng mga mamamayan, pagkatapos, may namamatay pa sa ayudahan dahil nagmamadali silang i-distribute ang pera, nagmamadali silang makauna sa eleksyon. Merong napabalitang namatay sa Cagayan de Oro, sa ang pangalan nito sa Marikina. At noong February 27, if I am not mistaken, meron ring matandang senior citizen na namatay sa ayudahan naman ni Congressman Dan Fernandez sa Cavinti, Laguna. Ito yung tatlo na merong na sa abot ng aking kaalaman ay talagang may mga binawian ng buhay habang nakapila sa ayuda. Yung polisiya po ng COMELEC na to, bukod sa talagang binabastardize niya yung ating demokrasya dahil dinidilute yung election pinapalabo niya yung election contest dahil dito sa mga bilihan na legalized vote buying na ito And aside from that, yung pambubusabos po dun sa kapwa nating Pilipino, no, na oh my God, ang hindi maganda because ang nangyayari dito, Joey, parang ini-institutionalize natin yung pamamalimos Yes, Sir Jay. And ang sakit tanggapin na yung mga kababayan natin, Sir Jay, no, ganito kababa ang tingin ng mga politician natin. Nitong mga nangangako na pagsilbihan ng mga Pilipino, maging government official, ang tingin nila sa mga botante ay ganun lang. Mabibili mo lang sa 500, 1,000, 2,000. Mabibili lang sa ayuda. Well, if there is a consolation to this, nakikita natin ngayon, it doesn't pay, Joey, because in many areas na tinututukan ng SMNI, yung dahil nga ngayon bawal na supposed to be, no, yung bigayan, kahit na anong pamimigay nila, kahit anong payout, lumalabas sa mga qualitative survey na it doesn't work. In other words, kinukuha ng tao pero hindi na nagmamanifest doon sa kanilang sagot sa mga tanong na kung sino ang boboto nila. So if at all, yan siguro ang ating konsolasyon na medyo nagmamature na ang ating mga kababayan at ayaw na nilang paloko dito sa mga durobong politiko. Agree, Sir Jay. Agree po ako dyan. Yan po yung silver lining. Pero at the same time, yan din po yung pinagbabayaran ng lahat ng Pilipino ngayong mga panahon na ito. Sana po and hopefully after this election, for the next 3, 4, 6 years, makagawa tayo ng mga programa. Itong mga bagong mayahalal natin na mga leaders natin will be able to craft laws that would eventually end this kind of malpractice. Yes, Sir Jay. Agree po ako, kaya dapat talaga suportahan natin yung mga ng mga kandidato na willing mag-push back doon sa mga maling sistema natin sa ngayon. So in the first place, itong mga politiko na to na may mga pera, ito kasi yung mga sumusuporta doon sa mga bulok na katakaran Ito yung pipirma sa impeachment para lang may pera. Ito yung magiging attack dog ng gobyerno para may kapalit na pondo, may kapalit na project. It has to stop. And sana nga po, yung sinabi niyo po kanina, Sir Jay, na kung meron mang silver lining ngayon sa mga nangyayari, ay natututo ang mga Pilipino
pinagbabayaran natin at sana wag mauwi sa wala at lumabas ang mga kapwa natin Pilipino, i-claim natin ang dignidad natin, wag nating iboto itong mga taong ito na mabababa ang tingin sa atin. Meron lang ako isang tanong lang bago ka namin pakawalan na Joey, no, sasamantalahin ko dahil kayo yung mga social media personalities ay maraming mga taga-subaybay, no? Gusto lang naming malaman ano ang impact nitong bagong balita mula sa The Hague, no, sa the Netherlands na mukhang mapapadali, no? There is a very big chance that the complaint against Mr. Duterte will be dismissed and that he will be sent home in the soonest possible time. Well, magandang balita nito, Sir Jay. Actually, sa social media, hopeful po talaga ang mga tao, lalong-lalo na yung mga OFW, no po. At ako po kasi bilang vlogger na merong maliit na platform, ang lagi ko paalala sa mga kababayan natin ay huwag sayangin ang oportunidad na ito. Kailangan nating kumbaga parang may mga magandang balita ganito na nanalo tayo. May mga small wins tayo sa mga pinaglalaban natin para sa bansa natin. Pero sana wag na nating pabayaan yung bansa natin. Na kapag meron tayong nakikita na hindi maganda at hindi tama, kailangan nating tumayo, kailangan nating ipaglaban kung ano manindigan, ang nararapat. No? Tama. Yung pangit na bansa, yung pangit na sistema, kaya yan nagtathrive dahil walang kumukontra. I am not going to, I am not gonna get tired telling this story, Sir Jay, because yung mga nangyari pong mga paglabag sa karapatan ng gobyerno ito sa mga ordinaryong mamamayan, nagsimula ito, ginugurgur yung mga personalidad, yung mga tao walang tumatayo. Hindi lumalabas yung yung iba nating kapwa Pilipino kasi parang hindi naman kami kasali diyan eh. SMNI dapat SMNI yun ang baguhin. Oo. Correct. Kay OJC lang rin naman yan eh. O pagkatapos naging si PRRD na. Pagkatapos naging mga vlogger na. Pagkatapos naging yung mga politikong against sa kanila. Now, sa akin po magandang balita kung magkakaroon tayo ng small win kung maibabalik si PRRD at siya ay lalabas na mula sa detention facility ng ICC. Wag po sana tayong malasing dun sa small win na yon. Sa tagumpay na yon, tama ka. Dapat tuloy-tuloy. Dapat consistent. Kailangan kung mangyari man yon, i-take nating mga Pilipino na ang mga ganitong bagay dapat hindi na natin hahayaang mangyari kahit kailan. Sabi ko nga, yes, kapag magkakaroon ng second kidnapping or kung kunwari meron na namang gugurgurin, meron na namang pagtitripan ang gobyernong ito, it is our duty to push back regardless of your political affiliation, regardless of your preference. Kapag labag sa batas, kapag labag sa ating constitutional rights, labag sa constitutional rights, dapat tayuan natin yan lahat. And on that note, siguro maganda ring ipabalita natin sa ating mga kababayan, Joey, yung karanasan sa Davao the last 2 days, no? Nung nakita nilang may paparating na naman na pandarahas, no? Yung pagdating ng mga biglang dumating na mga pulis galing Maynila, mga SAP, mga kung ano, no? At may balita na ganito, may lulusubin, may raid, ang mga tao na mismo ang nagkusa na lumabas upang idepensahan, no? Ganyan dapat ang gawin nating kaugalian all over the country. Anytime there is a need for us to rally behind something na makakabuti para sa ating bayan. Tama, Sir Jay. Ganun po dapat. We should adopt that kind of attitude. Ang mga taong pag tayo ay tumatahimik sa gitna ng mga
paglabag sa Amon. mga karapatan. Oo. Oo. Kapag hindi natin yung tinayuan, next time tayo yung biktima, walang tatayo para sa Oo. atin eh. Ayaw natin nun. Tama. Tama. Yun po. At saka, And anong tawag nito? Diyan sa atin sa Bulacan, dahil matagal-tagal na akong di nauwi dyan sa Santa Maria, kumusta ang takbo ng local politics, Joey? Ang nakakalungkot kasi, Sir Jay, pagdating sa representation, ang lahat ng mga congressman dito sa atin sa Bulacan pumirma ng impeachment eh. Oo. Kakalungkot, no? And sa totoo lang, my impression really is all the incumbent government officials in Bulacan are all fair weather politicians. Nung naiipit na sila, nung sila ay they abandoned their principles, and these were exhibited like nung nangyari sa Busas Bulacan na kung saan nagbigay ng permit para sa Maisog Rally, na binawi, na binigay ulit, Oo, binawi. tama. Yung mga ganong bagay, yung nakakalungkot po kasi yung isa to sa dinuduguri ng puso ko po kasi ang mga Bulakenyo are proud people dahil sa kanilang prinsipyo. Alam ko palaban mga Marcelo del Pilar, mga Gregorio del Pilar, 'di ba? Kung talagang titingnan mo yung yung pedigree ng mga Bulakenyo, naninindigan niyan, pero this time parang nawala, no? Very discouraging. Yes, at talaga pong nakakabahala na gano'n ang sitwasyon namin dito. And I think because of that, lalo na sa San Jose del Monte, I can say na dahil sa ganitong klaseng phenomena dito sa political phenomena dito sa Bulacan, yung mga challenger sa eleksyon, sila ang malalakas. Very good. Dahil galit ang tao So, yun naman po ang silver lining. No. Well, Joey, we still have 10 days and we should keep on reminding our people, our kababayan na lahat ng mga napag-usapan natin over the last several minutes, let us sustain it. Ika nga, para nang sa ganun, pagdating ng May 12, magkaroon tayo ng a meaningful result nitong ating mga pinaglalaban, hindi lamang dito sa SMNI, kundi sa ating individual pages and channels. Tsaka Joey. Tsaka partner Sir Jay, tsaka Ma'am Joey, partner Troy, mukhang may final si Senator Amy Marcos. Ano bang update sa Senado? Mukhang may nagtungo si Amy sa Ombudsman. Ngayon? Oo. Mga 1 hour ago siguro, Sir Jay. Kasi sabi ko nga, kung talagang seryoso siya mismo ang mag-act as complainant. Ewan ko kung kaya ba niyang gawin yon. Oo. Mukhang nandun yata siya. Meron siyang live stream sa kanyang Facebook page. At That's siya good. na mismo ang naghain. Siguro itong report, Sir Jay, Ma'am Joey, nung kanyang naging Senate investigation. Ano bang latest sa Senado, partner? Okay, bago tayo magsalita regarding that sa Senate investigation, I have here a copy of the document that was filed by Senator Amy Marcos just this afternoon. Babasahin ko lang, wala tayong kopya na na-send sa ating technical, but ito po, it reads, Dear Honorable Martires, that's Honorable Samuel Martires, the Ombudsman, ang sabi po ni Senator Amy, I am respectfully transmitting the chairman's report on the Senate investigation on the arrest of former President Rodrigo R. Duterte and his turnover to the custody of the International Criminal Court. During the course of the Senate inquiry, the Committee on Foreign Relations uncovered acts by high-ranking government officials which very likely constitute criminal and administrative cases. Thus, I am requesting that these officials, all of whom are named in the report, be investigated and where appropriate, prosecuted and or sanctioned in accordance with the applicable laws, rules, and regulations. Yun po ang nakasaad doon sa kanyang isinumite po na dokumento, Sir Jay. Alam mo, maraming hindi nakakabatid, pero si Senator Maria Imelda Rosario Romualdez Marcos, o si Ime, yun ang nickname niya, nagtapos ng abogasya
sa University of the Philippines. Kaya alam niya kung ano yung ginagawa niya at sinasabi niya. And I am sure, given the atmosphere ngayon, Joey, sa ombudsman, no? Doon sa nangyaring parang pagmamaliit sa kanya, the ombudsman will act with dispatch on this particular request of Ms. Marcos. Oo. Tapos Sir Jay, may clarification lang dito. Ay may mga isa sa mga katanungan diyan, Sir Jay, since it was Senator Amy ang mismo nag-file, meron lang clarification kung ano ba 'yon? Pinakakasuhan ba talaga niya ang mga tao na nasa gobyerno, or was it just a simple transmittal ba ng chairman's report lang sa ombudsman? So yun yung mga tinatanong. Kung babasahin natin yung chairman's report, yung kabuuan, yung una niyang ginawa ng the other day, no, before the Labor Day, the committee recommended the filing of appropriate actions, no, the conduct of appropriate actions, of course, not limited to investigation, but filing motu proprio of administrative and criminal charges against those cited in the committee report, Troy. Pero matanong ko lang, Sir Jay, ano ba yung pinagkaiba ng recommendation lang at saka sa yung pag-file mismo ng reklamo? Okay. Ang recommendation kasi ang ombudsman pwede siya on its own, no? Gumawa ng aksyon. Okay. Iba yung, halimbawa ako, taxpayer ako. On the basis of the findings of the committee headed by Ms. Marcos, I will file a case because I feel that the findings of the committee are proof enough to warrant administrative and criminal actions against these personalities. In other words, with mas mabilis, mas makagagalaw ng may laya ang ombudsman sa kanilang pagsasagawa ng pananaliksik, investigasyon, at ultimately pagsasampa either administratively and criminally against those cited, the personalities, the Remulla brothers, General Marbil, General Pajardo, General Torre, and Ambassador Lacaninaw, no? Among the many others involved personalities, Troy. Anong take dito ni Miss Joey? Ma'am. Ako. Yes, Wala na yes yata po. si Joey. Opo. Nandiyan pa. Oh, okay. Nandito pa po. Ayan po. Sorry po, hindi ko po nahuli yung huling katanungan. Anong take mo doon sa naging move ni Senator Amy Marcos na formally binigay na sa ombudsman ang report? Opo. Na hindi lang press con, kundi talagang hinatid na niya roon yung findings ng committee. Opo. Well, i-input ko lang rin po dito sa kaso sa ombudsman kasi po ang committee po ni Senator Amy nung siya ay nag-hearing tungkol dito sa circumstances ng pagka-aresto kay PRRD at ito na nga na meron na siyang parang preliminary result dun sa kanyang investigation. Ang isa sa magandang resulta noon ay dahil nagkaroon ng mga kalinawan, yung iba't ibang mga aksyon at at ngayon nga nag-file siya ng kaso sa ombudsman, no? Anybody can actually go to the ombudsman kapag po may issue ng graft and corruption. All you need to do is to have documents na attached doon sa sa iyong letter. Pwede nga itong anonymous, pwede rin naman itong under oath na at in writing para mas mabilis ang proseso. So kumbaga parang isa sa kagandahan ng ginawa ng hearing ni Senator Amy ay, ang sabi ko nga dito sa aking post, no, inopen niya ang rest back season dahil dun sa hearing na yon. Dahil maganda yun Anong tawag mo? Rest back season, Sir Jay. Kasi season, maganda yun. Gusto ko yun. Yes, kasi lahat ng galit dito sa team group effort na ito, sila pag meron kayong makikita na anything that is related
Oo. Dahil dun sa, Maganda dahil dun sa kumbaga hearing na sa yun. English, Joey, parang napakagandang president setting nito, no? Yes, Sir Jay. Yes, Sir Jay. Lalo na kung ganyan nga, no? Kasi let us remember na ang hearing ng komite, ito ay under oath. At maaari kang mag-request ng records ng Senado para ma-certify. At ito ay maaaring gamitin mong ebidensya pag ikaw ay nag-file ng reklamo ukol sa graft and corruption or other violation of yung other violation of such law. So, kumbaga, dahil sa hearing na yon, ito kasi hindi masyado itong napag-uusapan, although pinag-uusapan ko to sa aking live, itong ganitong action is actually very empowering, lalo na doon sa mga taong galit na galit sa ating gobyerno, para sa mga kakampi natin. Ito ay magagamit para tayo ay rumesback dito sa mga taong kinagagalitan natin. And I really hope that a lot of people will utilize it. Even in the future hearings, kapag nagkaroon ng mga ganitong klaseng mga pangyayari, and nahipo ang anything that involves graft and corrupt practices, maaari po kayong dumiretso at mag-file at gamitin ninyo ang mga impormasyon na nangyari sa hearing na ito para merong tayong resback dito sa mga corrupt na mga opisyal para managot sila. So yun po yung una kong yung una kong punto diyan. At at the same time, of course, dahil nga yung hearing na yan, it's under oath, meron tong report, na collate ang lahat ng mga statement, na collate ang lahat ng mga ebidensya. This can definitely be used dun sa mga existing cases tungkol sa pag-aaresto kay PRRD sa local courts natin dito sa Pilipinas and sa ICC. Even at the ICC, yes. Even in the ICC. At yun nga po, no, ako po matagal ko na nga po kinukol ito at pinapaliwanag sa ating mga kababayan na yung ginawang hearing kahit nung mga panahon na yon na hindi rin ako sigurado kay Senator Amy, sinasabi ko na nung marinig ko ang kanyang hearing, nabilib ako kasi napaka-articulate, napaka-thorough. At talagang yung mga question ay talagang magagamit para sa mga legal procedures. Magagamit talaga. Sa ICC. In fact, sa interview ni Anton ng SMNI sa The Hague, no? Sa Netherlands, isa yan sa binabanggit ni Attorney Kaufman na napakalaking tulong, no? Yung lahat ng dokumento, and I think they already have a copy. Diyan sa ginawa nilang nakatulong ng gusto yan doon sa petition nila for lack of jurisdiction and immediate release of the former President Rodrigo Duterte. Joey. Tama, Sir Jay. Malaking tulong ito at it really deserves an applause dahil contrary dun sa mga kasi hindi natin maiwasan, marami talaga tayong mga kababayang galit dahil after all kapatid niya si Bongbong Marcos na talaga napakasakit sa bayan natin. But credit is due and let us recognize it. Whatever that was done by Senator Amy, especially sa hearing na ito, at yung kanyang mga action thereafter are something that is worth recognizing. Po, mga partners, speaking of kaso, kakapasok lamang na balita, meron ng kaso, no? Bagong kaso, laban kay Congressman Pulong Duterte ng Davao City. Nireklamo siya sa korte ng pambubugbog ng isa umunong bugaw sa Davao City. Ito ay mabilisan lamang na rundown, Sir Jay, base sa mga nabasa ko kanina sa reklamo. Sa sinumpang salaysay... Binubuhay na naman nila yung mga lumang kaso, ha? Sa isang salaysay na hindi nagpakilalang complainant, isang babae, nilarawan niya ang umunoy pananakit sa kanya ng kongresista bunsod ng matinding kalasingan. Sabi ng biktima, February 23 daw, 2025 nangyari insidente, dakong alas 3 ng madaling araw, sa loob ng isang bahay. At may mga banta raw, pagbabanta. Ito yung mga insidente na maaaring humantong base sa analysis, Sir Jay, maaaring makasuhan o humantong sa mga kasong physical injury, possible din dito grave threats, at iba pang mga kaso na maaaring isampa sa anak ng dating presidente. Talagang nangyayari yung mga sinasabing plano, Sir Jay.
Akala ko i-report mo. Kinabahan ako eh. Akala ko i-report mo yung kasong sinampa sa akin sa NBI. Hindi naman. Ito kay Congressman Pulong Duterte. Oh. So, talagang target, Sir Jay, base sa chronological sa mga pagkakasunod-sunod ng mga nangyayari, Miss Joey. Ano? Ako ine-expect ko yan, MJ, no? Katulad ng kay Pastor. Patay na kaso, binuhay. Kasi they need to do this because kumbaga parang anong tawag mo diyan, Joey, yung nagka-cram ka na para masira mo yung kalaban mo para kahit papaano lumusot yung mga kandidato mo? Yes, sir. It is a desperate attempt to legitimize it's a desperate attempt to legitimize their oppressive behavior. Gusto talaga nilang magdikit, gusto nilang mang-suppress, pero dahil syempre hindi mo naman magagawa 'yun ng pag ginawa mo kasi ng masyadong frontal, masyadong obvious. So ang gagawin nila, kunwari may mga charges, kunwari may mga but the intention really is manggipit. Nangyari ito nitong mga nakakaraang linggo pa lang, ang mga naririnig-rinig nga natin na mga development from the national government, especially nung simulan ko dun sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada na umattend ng first hearing ni Senator Amy sa Foreign Relations. Tapos yung second hearing, yung third hearing, wala na siya. Wala na siya. Ang usap-usapan ay hindi na siya pumunta dahil binantakan ng araw na bubuhayin yung kanyang mga graft cases na nakapending pa. Ngayon si Camille Villar, itinaas ni Vice President Inday Sara ang kamay para senador, makalipas ang ilang araw, nagkaroon na ng show cause order mula sa COMELEC, nagkaroon na ng pronouncement ng Pangulo na iimbitahan ang Prime Water, ganyan. So kita-kita mo talaga yung mga political motivation dun sa mga aksyon ng obvious. Aksyon ng gobyerno. Opo. At ito nga, dahil si Inday ay nag-Manila tour nitong nakaraang linggo kung saan binalikan niya lahat ng mga kongresista dyan sa Metro Manila. Sa Manila. Sa Manila, pinuntahan niya yung distrito ni Joel Chua, Benny Abante, ni Ronaldo Valeriano. No. Dahil nag-tour si Inday, all of a sudden, bigla na lang nagkaroon ng pagsugod dito sa Davao at gusto na namang i-search ang bahay ng mga Duterte doon. So, it's really a desperate attempt to legitimize their oppressive behavior. Yun lang talaga, sir, walang logical reason, no? Opo. Power trip lang po talaga. Kasi tingnan mo yung binasa ni MJ Joey, ha? Pebrero pa nangyari, bakit ngayon lang inungkat? Di ba? Dapat yan, na-file na kaagad, na dala na sa piskal, pagkatapos meron na dapat development. Why all of a sudden it's out, no? Although hindi naman natin sinasabi kung talagang may kamali ang ginawa si Congressman Pulong, mananagot siya, no? Pero suspect yung motibo. Ayun nga po, sir, talagang wala na talaga. We are not governed by rule of law nowadays. It's really about the political motivation of the power that be. But speaking of crime, Joey, ito one last na lang talaga sa akin. Apa. Hindi kaya ito isang pagtatakip dahil sa isang kasong isinampa sa Hong Kong ng anong tawag dito? Ng pagkukulaan ng pera, no? Or money laundering dun sa isang branch ng Hong Kong Shanghai Bank pertaining to about 350 tons of gold from the Philippines by the Marcoses. Maaari, Sir Jay, no? Kasi talaga namang every time na meron silang magiging issue, ang retaliation nila parate, kakasuhan, gigipitin ang mga Duterte.
Naging ganun Oo. na ang behavior, anong pattern ng behavior nitong gobyerno. So hindi po malayo na ganun or maaari din na baka hindi pa dumarating yung retaliation nila para dyan sa issue na yan. Aha. Pero one thing Okay. is for sure, every time na malalagay sa alanganin itong gobyernong ito, every time na mayroong kontrobersya na hinaharap, imbis na sagutin nila ang mga issue at ang mga kritisismo na ibinabato sa kanila, sinasagot nila ang mga tao ng kaso, investigasyon, pang-iipit, at kung ano-ano pang panggigipit. Nakita na po natin yan, no? Yung cycle na yan in the past 3 years. Yes. Yes. MJ? Yes, Ms. Joey, ano ang payo mo sa ating mga kababayan ngayong papalapit ang eleksyon at syempre padami ang mga balita at patindi ang mga panggigipit sa magkabilang panig, lalo na sa panig ng mga Duterte? Opo. Sir MJ, palala ko po sa ating mga kababayan, no? Kung gusto po natin ng magandang bansa, kailangan po natin itong pagtrabahuhan. So, ina-encourage ko po lahat ng ating mga kababayan, no? Manindigan, lumaban para sa tama. Ang bansang palpak na hindi natin tinatama, yun ang bansang deserve natin. So, huwag tayong pumayag na manatiling palpak ang bansa natin. Huwag tayong pumayag na manatiling manatiling ganito. Yung bansa na ipinaglalaban natin, kung hanggang saan natin siya pinaglalaban, yun yung bansang deserve natin. Kung hindi tayo kikilos para ayusin natin ang bansa, ang ating ang Pilipinas, yun ang magiging natin. Yun ang magiging space natin dito sa bansang ito. So sa mga kababayan ko po, sa mga kapwa ko po Pilipino, panahon na po para ipaglaban at ayusin ang Pilipinas at simulan po natin yan sa pagpili ng mga kandidato na magtatama ng mali sa ating bansa.